Magandang araw po. Ako po si Nora Olano Guerrero. Kumuha ng kursong BEd sa Global Reciprocal College at sa aming pong guro na si Sir Jomar Edhan. Magandang hapon po. Aking kwento ngayon ay patungkol po kay Paru-Paro at kay Langgam. Si Paru-Paro at si Langgam. Takang-taka si Paru-Paro habang pinagmamasdan niya si Langgam na pabalik-balik na naghahakot ng pagkain sa kanyang lungga. Ano ba yung ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka. Hindi ka man lang nagpapahinga. Bakit hindi ka magsaya katulad ko? Sumagot si Langgam. Naku, mahirap na. Malapit na ang tag-ulan. Iba nang may ipon na pagkain bago dumating ang tag-ulan. Sumagot si Paru-Paro. Kalukuhan yan. Tingnan mo ako. Hindi ako natitigatig. Pagmamalaki ni Paru-Paro. Bakit nga ba? Sagot ni Langgam. Nagtataka si Langgam. Ganito yun eh. Nakita mo ba ang kaibigan ko sa damuhan? Ininguso niya sa di kalayuan. Sino? Sabi ni Langgam. Sumagot si Paru-Paro. Si Tipaklong. Kaibigan ko yan. Alam mo, matapang ang kaibigan ko yan. Nabibigyan niya ako ng proteksyon. Makakala mo. Dahil sa kanya, walang sigwang darating sa akin. Pagmamayabang ni Paru-Paro. Ah, ganun ba? Sabi ni Langgam. Utak lang, utol. O de, pakanta-kanta lang ako dito. Ikaw lang eh. Sabi ni Paru-Paro. Wala akong maasahan kundi ang aking sarili. Kaya, kayo dito, kayo doon. Mababa, ngunit badiin ang tinig ni Langgam. O sige, ipagpatuloy ko na muna ang aking gawain. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkahiwalay ang dalawa. Ang mga sumunod na araw ay umulan. Hindi lamang mahabang ulan, mayroong kasama pang bagyo at baha. Lalong umapaw ang tubig. Mahirap nang lumabas at kung makalabas man, mahirap makahanap ng pagkain. Walang madaanan ang tubig. Malalim ang mga ilog at dagat. Tumagal ng tumagal. Ang ulan, palubha ng palubha ang kalagayan. At lumakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang nangyari kay Langgam? Naisipan ni Langgam na dumungaw at alamin ang kalagayan ng paligid. Aba, ano kaya ang nakita ni Langgam? Nakita niya si
Paru-Paro at si Tipaklong. Si Tipaklong na nakalutang sa tubig. Patay na ang dalawa. Maya-maya, may merong mabilis na ibon na dumagit sa kanila. Napaurong sa takot si Langgam sa kanyang nakita. Subalit, sabi pa rin niya sa kanyang sarili, kung sino ang may tiyaga, siya ay magtatamong pala. Yun po ang aking kwento patungkol kay Paru-Paro at kay Langgam na makakapulutan natin ng aral. Maraming salamat po.